Okay, ang pag-aaralan natin dito ay walang iba kundi ang pamilya ni Joshua. So, tignan ninyo ang bigyan ninyo sa ating pag-aaralan na yun ay more on book of Joshua tayo, no? May hindi lang ako i-highlight na dalawang verse. Ito ay pinatanong ko lang sa oras natin. Pero gusto ko, sana sa susunod, subukan na natin kayong aga-agahan ninyong pumunta. Itak na natin yung 9 o'clock na naman, no? Kasi napansin ko na hindi na yata. Minsan naya ko yung mga naghihintay sa akin sa sundo. Minsan nabibigla ko na kayo na kung sundo. Yun ay nakukuha sila doon. Matagal silang maghihintay kasi ayaw nilang masabihan na kulang yung ano. Kulang yung ikaw ang nagkulang pala. Ikaw ang nagkulang na nagsundo. Dahil ikaw ang late. Ang aga nila. Excuse me. Yan, at maaga na sila. Kaninang umaga, kala ko paglabas ko, sundo na. Nakalimutan ko na yung sasakyan ko para sa taas na may parada. Kasi may nahulog dyan na bato. Malakas sa ulan. Kaya galit ko nila 15 minutes. Nung umalis ako, 15 minutes. Yan, so, ibali, para, unless na gusto ninyo sabihin, ibali, bilhin na tayo. So, awan mo. Bakas na dito 30. Yan. Joshua chapter 24, verse 15, pero halos buong libro ni Joshua ang ating pag-aaral, no? Verse 15, but New Living Translation, ang gamitin ko. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods of our ancestors, served beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in the land you now live? But as for me and my family, again, we will serve the Lord. Verse 31, the same chapter. Then the people of Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him, those who had personally experienced all that the Lord had done for Israel. Wow! Yan. So, napakaganda yung ating binasa. Yung verse 15, yan yung panawagan ni Joshua. Ano bang gusto nyo? Knighthood nyo? Kung serbiyan nyo ba ng retributo, ng tatako, ito, tinumeriyan ko, ang didyusin ng ulumang nasyon? Yan ang sabi ni Joshua. Pagsilbihan ba ninyo sa mga didyusin, mga Diyos-Diyosan na nagatnan natin dito? Kung ako, sabi niya, at ang pamilya ko, hindi namin gagawin yan. Sa verse 31, makita niyo kung anong resulta nun? Sabi niya sa verse 31, at lahat ng tao sa Israel, naglingkod sila sa Diyos. Yan. At lahat ng mga
kahit nakakatanda sa panahon ni Joshua ay pinagsilbihan ang Panginoon. So, ibasa pa yung mali na tumata, makita yun, na from that success ng family ni Joshua at as family ng Israel, hindi inaasahan, dumating ang araw, nag-decline, bumaba. Okay. Spinorin na, kaya yan, sige, at least kung punta siya doon. Okay. Ano ang nangyari kay Joshua at sa kanyang generation? Kwento tayo muna. Una, yung generation ni Joshua ay naging matapat. Joshua generation was faithful. Kaya naging successful ang family ni Joshua, number one, because of their faithfulness. The family of Joshua served the Lord faithfully. Amen? Amen. Dalan mo agad sa isip mo, ano ba ang pamilya? Buong pamilya ko. Naglilingkod ba kami sa Diyos na matapat? Faithfully, are we serving the Lord? Hanggang sa panahon ni Joshua, sa kanyang pamilya, and all Israel remain faithful to the Lord. Remain faithful. Ano ibig sabihin nun? Nanatili, hindi sila nagbabago. Faithful sila sa Panginoon. Kaya yun ang sigaw nila, sagot nila, pasigaw kay Joshua sa hiling ni Joshua, paglingkod ba kayo? Sabi ng, yes, we will serve the Lord. Yung we na family, naging lahat na. Buong Israel na. Why? Because of a faithful family. Alam niyo, dito siguro pastor, paano kami maging faithful na family? Ako lang naman. Remember our Sunday school. It will start to one person. It takes one person to make the whole nation turn to God and become faithful to the Lord. Amen. Isa lang at ang tanong, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Susugatin kung mga ganito. Doon ko mababalin, volunteer at na-volunteer din niya ang Diyos mo. Ngunit, Isaiah ko na, here am I, send me. Barangay kung tupay, kitanak na balik. Sige lang, ganito ni challenge. No? Sikat ni Jay, siyak ni Jay. We individual, bawat isa sa atin. Right? Amen. Maging Joshua. Huwag kang maupay. Huwag kang mabismaya sa iyong pamilya. Dahil mag-uumpisa sa iyo. Amen.
makita natin yung nabasa natin kanina na nangyari yung gusto ng Diyos. Nangyari yung gusto ng Diyos dahil may family Joshua. Ano mo na, pinili mo lang pa? Joshua Pasio. Sige na yun. Sige na yun, palit siya. Pero pamilya ko ni Joshua na naging rin faithful at nangyari yung gusto na the will of the Lord fulfilled or happened in the family of Joshua. Wow, what a blessed family! That you have a family that emit great influence, naglabas ng magandang na malaking influensya sa sangkatauhan. O again, if you go, number 1 in rape, if you go, number 1 in suicide, if you go, number 1 in early pregnancy, and here comes the latest, number 1 if you go, in HIV. Mag-ikot ka sa Ikwaw, ang daming nananampalataya. Alam mo na lahat dito sa Ikwaw, ang mga may salakan ka, ang nalilis yun, umisarakan. But why? Where is that knowledge? Where is the evidence ay nag-evidensya na talagang nakabukin ni Kristo? Hindi mo nakikita. Bakit nagnanumber 1 ang Ikwaw? Entire Cordillera. Kaya, ito yung daladalamin namin turo ngayon. Umpisa sa Paso. Kung mga young people, ma-espero ka na. Tanamin mo lahat na nasa school, karamihan, may church na pinag-a-attendan. Pero wala takot, ma-involve sa mga number 1 na problema ng Pitugaw. Kabata-bata, buntis, ama, tito, kapatid, kapatyan, i-rape niya, kaya na sila mababoy. Bagoy tidak kita dahil sa mga ganyan nag-suicide ng kabataan. Hindi Pitugaw. Bakit? Asan yung pamilya na nag-raise sa pamilya na yan para mangyari sana yung gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng pamilya mo sira. Diablo ang may gusto niya. Dahil ang pamilya ay dinisign ng Panginoon. Small community. Nalawak yan. Lalaki yan. At dapat yung small community na yan ay yung pamilya na kagaya ng pamilya ni Joshua. A faithful family that serves the Lord. That meets the will of the Lord. Hindi yan. Nagsakit di Vietnam na ama. Turuturuan ti anak at the end. Handa mga binulog ti mga sinunod na kitinayak na. Hindi natin mangyayari. What a family. Now, let me highlight 3 things. Talong nga banat na naikapwanan na naging successful si family Joshua Pasio. PSCIO. Kasano nga naging successful na ito'y umuna, obedient to God's word. That is applying. Dahil itong pamilya ni Joshua,
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua. Ito, at kakanin ng Joshua. Dito sa 4 books na yan, tungkol yan sa mga turo ng Diyos. It's all about the law of God. Ito, pang-anim na book, Joshua, kwento ni Joshua, pinapakita niya, nakapunta itong Joshua dito sa turo ng Diyos. Ibig sabihin na pinakinggan, obedient to God's word, meaning in-apply nila yung mga salita ng Diyos. Obedient, apply. Na-apply kaya, I doubt, nagtanong ako, ano yung lecture natin noong Sunday, sa Sunday school. Anong mag-response? Isa lang. Pero, anong ibig sabihin? Anong nangyayari sa church? Ako dito nagsasalita, nag-display lang ba ako dito ng kakayahan ko mag-preach? Ay, hindi. Tatayo ako dito at nagdara sa mga ano ang gusto mong mensahe dito ko? Sasagutin ni Diyos ng Diyos ang salita, ang tanong ay ang prayers ko. Ibigay niya, ilagay niya sa akin yung message. I-deliver ko. Tapos, ano naman ang ginagawa ng membro? Pinapakinggan ba? Yes, nakikinig po ako, Pastor. Kahit tanongin mo ako ngayon. Okay, tanongin kita, alam mo. After ng service, hahanapin natin yung application. Na-i-apply mo ba? Nakalimutan ng mga pastor eh. Hindi ko alam yung message eh. Ano nangyayari sa church? Ang church ba ay nag-preach lang sa damdamin? Psychological lang ba ang impact? Paano yun? Pag sinabi mong psychological impact, dito lang ba tayo para sabihin na as Christian, as one church, nandito tayo sa church? Kasi, ano tayo? Sunday ba? At dapat nandito tayo. Kasi Domingo. Ganun lang ba? To ease the feeling. Pero when it comes to application, ay, tapos mo isang day, gusto mo. Kung ano magkapang di mas mo, kasi isang day tayo. Ano din pa, kung confusion niya yung suot mo niya in Sunday school ko, dahil ba din Sunday school ko, dahil din preach ko, when I realize, ano ba di blessing nga ako, inatang tayo, di conditional and unconditional. Is that in preaching or in Sunday school? Na-realize ko, bigay teaching. Hindi lang naman message ni Sunday school. Awal sumubat. Ang mga successful di pa rin. May kanta tayo, pinakanta ni Mr. Grace. Oh, may all come behind us, find us faithful. May the fire of our devotion light the way. Naiwan pala na. Ano sinasabi nun? Sa bagay, sabi niya doon, may sana. 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 Ang lahat ng sumusunod. Ano? Ay makikita nila yung aking devotion. Dito. Sunod ka na. Sana yung ginagawa natin maging ilaw sa kanilang daan, yung mga sumusunod sa atin. Kaya di ba buwan may kanta, nagmaya? Kahit nasa ulo, mag na tayo, at silsilaw tayo, may sumusunod, masinsilawan na.
Why? Because we are applying God's word. That is obedience. Number 2, they conquered the promised land. They conquered the promised land. Kaya naging successful sila. They conquered. Ano sabi ni Moses sa Joshua chapter 1? Doon sa 8, sabi niya doon, be strong and of good courage. Be strong and of good courage. Go and fight the Amalekites. Malipot dito yung gatay dyan mo doon sa dulo. Dito, sa inyo ito. Linisin mo yan. Patayin mo yung mga Hittites, Jebusites, Kezites, Ammonites, Moronites, Night's Life. Patayin mo. And Joshua did it so. Anong ginawa niya? Ginawa niya yan. And nung nangyari yun, nung nakapasok na sila sa lugar na yan ng Jerusalem, ng Israel, nakuha na nila Israel. Wow! Ano ang makita nyo yun? Conquering the promised land. That great experience. Alam nyo, kaya hindi tayo maging successful sa pamilya. I tell you, kaya hindi ka maging successful dahil una, hindi ka kulang ka sa application. Pangalawa, wala kang experience. Kung hindi mo na i-apply ang salita ng Diyos, hindi mo may experience ang Diyos. Right? Listen to this. Take note. Kung hindi mo i-apply ang salita ng Diyos, hindi mo ma-experience ang Diyos. Anong experience nila nung nilusog nila ang mga tao doon, mga Jebusites at mga ano dyan sa Jerusalem? From Acts chapter 1, anong nangyari? Anong naranasan nila? Napakita ng Diyos na your war is not your war. It's mine. Ang gera mo, hindi sa'yo, sa akin, sabi niya. Always like that. Alam niyo itong gera na nangyayari, update, kayo little update for this. Hindi ko alam, nasabi ko sa Banawi, nung tinuro ko doon, hindi ko alam kung ang Ezekiel chapter 38 ay ito nangyayari na itong gera ngayon. Pero ang sabi kasi sa Ezekiel ngayon, 38, mananalo ang Israel, magpapahinga yan, at sa kanyang pagpapahinga, nasabi niya, nanalo kami. They are complaining, nanalo sila eh. Nanalo kami ng gera. Winasak na namin. Doon, babasa ko doon sa prophecy, na sa time na nagpapahinga ang Israel, lulusubin sila ng Libya, Ethiopia, Persia, Italy, Iran, Persia, Syria, yan, at Russia. 7 countries, lulusubin nila ang Israel habang sila ay nagpapahinga. Paano kung sir? Ano mangyayari sa Israel? Ngayon, pag nagtuloy-tuloy yan, gera na yan, anong experience mo sa Diyos? Sila ang dami na. Una, sa ngayon mangyayari, nakita nila kung gaano ang Diyos nagprotekta sa Israel. Pero as far as prophecy is concerned, darating yung panahon ng Israel, dudurugin niya ditong 7 bansa na ito. Dudurugin niya. Meron akong nakita lumabas nagpap sa
Facebook ko na si John MacArthur that two prophets are already existing. Nung i-on ko, bigla nag-shift kasi matagal na yun na naka-on. Pero hanapin mo yun. Yung dalawang prophet na na-prophesy, nandito na lang, tingnan mo ako ang explanation ni John MacArthur. Pero alam nyo, sa mga prophecy na yan, paano kung mangyari yan? Alam nyo, ang lugi tayo. Matatapos na yung church age, itong panahon natin. At alam nyo ang hindi maganda sa Kristiyano, pag natapos na itong church age, kulang ka sa experience, sayang, wala kang masyadong engagement sa Diyos. Dahil hindi ka nag-a-apply ng salita ng Diyos. Yan ang problema. Maraming opportunity. Ano nga maranasan din? Awanon ti kanon. Na dagat ka uma. Wala ka nang makakain at ang gagawin mo na lang, alam mo, magdalawang isip at mangamba. Kabahan ka kung kakain ka pa. Pero biglang, diyang oras din na yan, biglang meron kang matatanggap. Itong huli dito, bakit ganito? Nagka-crisis ako kunti ha. Sabi ko kay Mrs., ba't ganito? Ang tapak-tapak pa naman ni Mrs. na nagsabi, saan mo ganito? Sabi ko, gasto na naman yan. Ano pa ano yan? Sabi niya, bahala na ang Diyos. O sige, hindi na ako that Wednesday yun eh. Meron akong nabasa lang kasi sa message lang yung nabasa ko ha. Sabi ko, subukan mo pa ito, punta ka na. Kasi bakit sinabi ito? Pumunta si Mrs. Alam ko si Mrs. masipag kung mga ganun. Madiscount niya. Binur out niya agad. Kuha yung mga requirements. Dinadala. Pumunta pa lang. Sabi ko, punta tayo kay Jake. Kasi wala akong pera, baka may pera si Jake. Alam ko may pera si Jake. Pero that time, hindi na ako pumunta kasi sabi ni Mrs. punta ako doon. Tignan, pumunta, meron nga. Sabi ko nga kay Mrs. Hindi, no, sabi ko, meron yung 5,000. Oh? Hindi yan 5,000 eh, alam ko meron pa. Hindi yung 5,000. Tinago mo. Hindi, hingin ko yun. Mamaya, dyan na naman. Sabi ko, talaga ang Diyos, no? Bakit? Na-experience nyo yan? Hindi. Kasi napuro kayo nag-a-apply ng mga bagay na dyan lang. Hindi. Kung hindi yan, ano? Kaya nga hindi ka maka-witness, hindi ka makalabas, hindi ka makapag-share, dahil kinakabahan ka na pagpunta kang mag-share ng salita ng Diyos, baka hindi ka kakain. Yan. Kasi pupunta ka doon, mag-share ka ng gospel, maubos yung oras mo, uuwi ka, paano ang pagkain mo? Paano ang pagkain mo sa pamilya mo? Yun ang takot mo. Saka yung pride na sabi natin, kailangan meron akong pera noon, meron akong inipon kasi pupunta yan, salita pa ni Lolo ko yan yun. Kasi pag may nagkasakit, saan ano, tutunin mo, dudukutin mo, bigay mo. Pero marami pa rin akong
kilalang taong naghirap sa mga ganyan na prinsipyo. Gusto ko itong bago. Yung salita ng Diyos yan, tayo problema ng Diyos yan. Marami akong experience, huwag mo nang isipin, sabi, wala akong ulam, wala kaming ulam, wala kaming pagkain. Punta ka mag-visit ka lang, walang intensyon na, punta ka nag-visit ka, pinakain ka. Pinakain ka. Pinamininda ka pa, gusto pa yung sinasabi mo, ang saya-saya na. Dahil ang saya-saya na sa sinasabi mo, pag-uwi mo, bigyan ka ng isang napakalaking karne. Ito, iuwi mo, ulam nyo. Ginawa kay misis na. Na-shock si misis. Ang laki-laking karne. Ilang kilo yun. O kung pumunta ka doon sa gusto mo, naglaba-laba ka, naglaba ka pa, o kung anong gusto mong solusyon. Pagod ka, wala ka pang nasyaran. Umuwi ka, pagod ka. Kainin mo yung pawis mo. Tapos, justification mo, sabi mo, oo, ganito ang buhay, kailangan magpawis ka talaga. Hindi palaging ganyan. Ito ang daming experience. Alam niyo si Joshua? Alam niyo ang experience ni Joshua na napakaganda? Nakipaggera sila, di ba? Nakipaggera sila. Sabi ni Joshua, kailangan matapos natin itong gera na ito. Kasi makuha nila yung lugar na yan. Pero ang problema ni Joshua, gagabi na. Gagabihin tayo. Hindi natin ito matatapos. Anong sabi ni Joshua? Lord, please, sana hindi gagabi. Sabi ni God, gusto mo, di, panatiliin ko yung araw. Nanatili yung araw. Hindi gumabi. Anong oras na? 8 o'clock na ng gabi, 9 o'clock, 10 o'clock ng gabi, dapat madilim na. Tanghaling tapat na doon yung araw. Anong ginawa ni Joshua? Sige, tabat nito guys. Anong experience yun? Ayaw nyo kasi yung faith na pagganain. Ang gusto nyo, sigurista kayo, sigurista. Kada kilos ko, kada galaw ko, may bayad. Nasanay kayo ng ganyan. Kaya't mahilig kayong magpabayad. Per hour kailangan. Pag binigyan ka 400 lugi. Kasi yan ang hanap mo, tendency mo, lugi. Pero pag sa Diyos, subukan mo din sa Diyos, wala kang lugi. Kita nyo? Grabe experience ni Joshua. Ang dami. Alam mo, sa mga Israelites, napakagandang example ng experience ng Israelites. Yung lumakad ka sa dagat na nahati, Jordan River. Bakit? Pag hindi masumunod yung mga tao na experience na yung grabe power ni God, makikita pa nila ang dagat, imposible makahati yan, tapos dadaan ka sa gitna, dry. Tapos magsasaka yung dagat, malulunod yung Egyptians. Pero anong experience mo sa Diyos? Meron? May kapagpalagan ng experience? O ang experience mo lang, salamat sa Lord dahil pinakinggan niya yung prayer ko, kailangan ko ng pera. Buti na lang, nagdasal ako kay God, umutang tayo at pinautangan niya ako. Yan ang klase ng experience. Babaw naman. Basic. Sinagot ni God yung prayer ko kasi ipinautangan ako nito. Bakit hindi mo itaas
Bakit din mo, ayaw mo masubukan yung nag-pray at hindi ka umutang nandyan? Hindi ka mayaman, nakakatulong ka. Yung iba ayaw nilang tumulong dahil hindi sila mayaman. Ikaw, miracle yun sa buhay mo. Hindi ka mayaman, pero dahil nakakatulong ka ang tingin sa iyo, mayaman. Ayan yung experience niya. Oh. Trabaho kayo ng trabaho na inaubos nyo ang oras sa Panginoon, ayaw yung experience. Kaya kung minsan magsalita ako sa ulo, sabihin nyo mayabang. Kasi ayaw nyo na-experience, hindi ka magtrabaho dahil ang oras mo nilalaan mo sa Diyos. Pero sabi mo, Lord, gusto ko ng magandang sasakyan. Binigyan ka ni God ng sasakyan. O, anong ikaw ka na ikaw kaya mong bumili? Wala lang sasakyan, 1 million yan. Mahigit. O, anong trabaho ako, pastor na. Ayaw mo yung mga miracle sa buhay, ayaw mo yung mga puzzle na ang Diyos ang gumagawa. Ayaw mo yan sa buhay mo. Kung gusto mo yung normal lang na buhay, kulang ka sa experience. Ang normal lang na buhay mo, yung alam mo lang. Etamun-muno, tawagay, piho, tamangan, ta. Yun yung sinabi ni lolo natin noon at lolo. Mun is or ata. Kumipya ng biyag mo. Nag-aral ako pambihira, nag-aral ako ng pulis, nag-aral ako ng education. Sabi ni God, huwag kang magpulis, huwag kang magmaestro, pastor ka. Asan yan mga sabi na yan? Sabi, paano ko magandang tirahan mo, paano kakain ng masarap, paano ka magandang buhay mo, paano nandiyan lang, iisa lang. Wala akong masabing dahil professional ako. Hindi yan ang sagot. Dahil matalino ako. Hindi, lalong hindi. Anong sagot? Ewan ko, basta binigay ni God, basta naglingkod ako, binigay ng Diyos. Mahirap yung intindihin, ano? Kasi mahirap ma-explain ang trabaho ng Diyos. And when you experience that, that is a great life. Grabing buhay yan. Dito sa lupa na yan ang dapat pinakasap-asap. Yan si Joshua. Experience. Alam niyo yung conquer na lang? Kinanquer niya yung talagang para sa kanya. Minsan kasi, alam mo ang para sa inyo ang gusto ninyo, pero ayaw niyong makamit ay sa gusto ng Panginoon. Ulit yung statement. Alam kong marami kayong gusto sa buhay, pero ayaw ninyong makamit yan sa pamamaraan ng Diyos. Gusto niyong makamtan yan sa inyong pamamaraan. Yeah. Mag-ipon ka na, umpisahan mo, magsweldo. Anong pangarap mo sa buhay? Magpatayo ka ng bahay mo na malaking bahay. 2, 3, 4 stories. Yan. Mangarap ka niyan. Umpisahan mo na ngayon. Trabaho ka. Bigay mo lahat ng oras mo. Pagka-graduate mo, ay pagkatapos ng trabaho mo, kunin mo yung retirement mo, ilang sum mo, ipatayo mo ng bahay mo. Yun. Pag tumayo yung bahay mo, yung inipon mo muna ng kabataan mo, lagay mo na doon para mangyayari yung pangarap mo. Yan, tumayo na. Ang hirap mo nang umakyat sa hagdan. Sakit-sakit na yun dito. Tanda mo na. Pero
mangyari yung pangarap? Natanda mo na. Hindi mo na ma-enjoy. Si Jake, tinuruan yan, nangarap yan. Bilip ako, when it comes to giving, bilip din ako kay Jake. Hindi yan title, pero giver yan. Pero, kita nyo, sabi niya, Pastor, mag-design ka nga. Sabi ko, mag-design ako ng bahay ko. Ginawa ko yung plano ng bahay ni Jake. Ganito ang plano niya, ganito ang budget. Yung kita mo dyan, nilagay natin. Sabi ni God, hindi yan. Hindi yan, Pastor, mali. Hindi yan, Jay. Hindi yan. May gusto si Shane. Hindi rama. Hindi yan professional. Hindi yan pa, pero tatayo ng bahay niya for a story. For a story building yan. Asan yung pera mo? Wala. Yung mga ganyan na buhay. Ayaw nyo yung experience. Mangyayari yung experience mo, dudugan ka doon. Salamat na lang, pinurek ako ng Panginoon. And last, rejecting the idolatry. Yung binasa natin, anong sabi ni Joshua? Yan ba? Sundan nyo ba yung mga Diyos-Diyosan ng mga taga dyan? Ang mga tao. Sana, no, we will serve them. Tinanggal nila yung mga hindi karapat-dapat sa buhay nila. That is, idol, no? Again, tinanggal nila yung hindi karapat-dapat sa buhay nila. Kaya tanggalin mo, pag Kristiyano ka, tanggalin mo yung hindi karapat-dapat sa buhay mo. Tanggalin mo na yan. Your idolatries, yung mga nang hahawak sa inyo, kumakain ng oras mo, yung nang balot sa inyo, ng talikanyam. Tanggalin mo yan. And maintain. Ang ibig sabihin nun, when they live, rejected the idols, they maintain their faith, their relationship to God. That is the meaning there. Rejecting the idolatry is maintaining your relationship with God. Ayaw mo na merong mga naka-insert in between you and God. Ha? Ikaw at ang Diyos merong namamagitan. Idols, remulto, tanggalin mo yan. Si Joshua, tinanggal nila yan. Sabi na, ayaw na namin, gusto namin ng Diyos. At doon, dahil wala nang sagabal sa Diyos at tao, ang access na buksan, hindi na barado. Yes. Yung host natin, galing Creek, papunta dito, barado doon. Ang hirap linisin. Kaya ang liit-liit ng tubig, ang lakas ng creek sa taas. Kaya yung punta dito maliit, parang ganyan. Kung barado ang host mo, ang relasyon mo sa Diyos, konti lang na biyaya ng Diyos ang makukuha. But if you clean that up, may full access ka sa Diyos. Manalangin ka ang lakas-lakas. Lord, dinig na dinig ng Diyos yun. Alam mo, sabi niya, yung headset mo, ang liwanag, ang very clear, ang linis. Lord, nahihirapan na po ako. Bakit sa tagal ko nang umaasa sa iyo? Parang hindi naman totoo yung mga salita mo. Mga panalangin ko, ganyan ako magdasal. Nagsisinungaling yata yun. Hindi yata totoo yung mga nasa Bible. Patunayan mo naman, Lord, para hindi ako mapahiya na nagtuturo ng faith. Then, the Lord who pinatuyan na yan. Kaya hindi nyo ako mapigilan. Paano ako magsasabing hindi totoo yung yung
sabi-sabi na have faith, the just shall live by faith. Alam nyo, sa experience, naintindihan ko na yung the just shall live by faith. Hindi by work, hindi by skill, by wisdom. Alam mo yung skill mo, ginagamit lang ng Diyos yan. Ginagamit niya, pero hindi yan yung dahilan na ikaw ay gumanda ang buhay mo. Kung marunong kang magtiwala sa Diyos, okay yung access mo sa Diyos, pwede yung iisang skill mo gagamitin ng Diyos para i-bless ka niya. Opo. Kahit vulcanizing lang ang trabaho, nag-vulcanize ka? Ha? Kung faithful ka sa Diyos, pwede gamitin ng Diyos, full access ka sa Kanya. Sabihin ng Diyos, okay, vulcanizer ka lang. Mamaya, meron kang, malay mo, sabihin ng Diyos, oh, may tao na nagplatan dito, sabihin niya, punta ka doon, magpa-rescue ka. Pumunta sa iyo dahil na may puso kang maglingkod sa Diyos. Sabi mo doon sa tao, sige, tulungan kita, asan yung sasakyan mo, nandoon. Pinuntahan mo, binulcanize mo sa lahat ng effort, binagay mo. Tapos, sabi niya, magkano ang bayad, sabihin mo, kwan lang, yung vulcanize lang. Gusto ko namang gawin ko dahil paglilingkod ko sa Diyos. Na-bless yung tao sa prinsipyo, sabi niya, ang yaman-yaman niya pala, sabihin niya sa iyo, bakit vulcanize lang ba yung kaya mong trabaho? Binigyan ka ng business. O kita mo, maraming pwedeng gawin mo. From vulcanizing to maraming vulcanize. Malay mo, binigyan ka ng lapangan, buong sulok yan na meron kang vulcanizing siya. Gamitin mo Panginoon. O, si kapatid natin, luto-luto ka lang ng turun niya. Ano yun? Lumpia. Hindi lang yan. If you have a full access, tanggalin mo yung mga barado. Meron kang full access sa Panginoon. And that is faith. Pag meron ka yan, malamang yung lumpia mo pwede gawin ng Diyos na maging international lumpia. Imposible ba yan? Marami na akong naibigay sa inyong example. Yung teacher na taga Cebu, papasok na magturo, anong ginawa niya? Nagbebenta ng tuyo-tuyo sa jeep, no? Pagsasakay ng jeep, tuyo, binigay ng tuyo, hanggang makarating sa school, doon sa mga teachers, binigay ng utang tuyo, pautang na tuyo-tuyo lang. Sinilutin niya. Hanggang na-realize niya, sabi niya, bakit parang mas marami akong nakukuhang pera dito sa pagbenta ko ng tuyo pang bahay to school. Sabi niya, mag-resign na lang ako para dagdagan ko yung customer ko. Nag-resign as teacher. Nagtinda-tinda ng tuyo. Alam mo, sa maganda yung testimony niya. Na-bless, bilinis daw siya ng Panginoon. O, asan yung mga tuyo niya ngayon? Makikita mo sa mall. Makikita mo sa na-export na. Tuyo lang yan. Kung ano-ano ng klaseng tuyo, yung mga palangga. At higit, sino si KFC? Alam niyo si KFC, ano? Yung Kenny Rogers, yung manok na yan. Parang Jollibee. Pero si KFC, at 52 years old, anong ginawa ni KFC? Christian yun eh. Anong ginawa niya? Nag-apply yan ng trabaho. Hindi magpapasok-pasok. Nakita niya doon sa lugar na kinarunong ng daming mga construction worker. Ginawa niya, paano ako kayo makatulong sa mga ito? Kita niyo, hindi kumita, makatulong kasi Christian yun eh. Kawawa sila. Hindi niya tinignan na pati siya, kawawa din pala.
Alam niyo yung ginawa niya? Bumili na lang ng manok. Trinay na yung manok. Bininta niya doon. Binibenta niya. Gusto-gusto ng mga trabahador. Construction workers. Kumakain siya. Mura lang yung bigay niya. Kasi gusto niyang tulungan. Hanggang dahil sa mura, masarap naman. Dumadami, halos lang ng construction. Hanggang gustong-gusto nila, nagbenta siya outside, sursur. Hanggang napili ng napili, nagpatayo siya ng Little KFC. Doon, ang daming pumapasok, hanggang dumami ang pwesto niya, lumaki. Naging worldwide ang KFC. Kita niyo? Marami. Wala rin posible ko invest kami dyan. Yan si Joshua. Yan. And, ano ang yan ang naging paraan para naging successful si Joshua. No? Reject regularly. Talagang publicly committed siya sa Diyos. Joshua 24 verse 15. Yan. Committed sa Diyos. At ano ang sumunod na nangyari doon sa success ni Joshua? Sa Sunday na lang natin ipagpatuloy muli kasi maubos ang oras natin. Okay? So, salamat. Ikinig. That's hoping that sa first pa lang na point na ito tayo. Nagiging pasik-pasik sa message. Yung first time na tuwa-tuwa, ganda yung message ng Wednesday. Pero nagpigil pala siya. Maramdaman ko kasi yung present na nila kasi kahit papano, pakita ko yung Wednesday namin, masasakit at talagang tulong mga tunay na Kristano. Alam ko sa sarili ko muna, hindi ako sinamahan kasi ganito ako, pero medyo binigyan niya na yung teaching Wednesday. Medyo masabi ko. Kahit alam mo, alam mo okay, ayun pala hindi. So, makita natin sa message, daming mga kung natin doon. Obedience natin sa Panginoon. So, yan, magaling sa atin na mabuhay natin. Ganda. Magaling masahin kasi ng message kaysa yung yan. Salamat naman tayo sa ating pray. Yan. Kumain tayo para sa ating pray.
ang outside to may offer you to time, makapag-show with it. Kasi makikita Pepe man na the same faces every Sunday. Bakit awat yung trabaho kayo? Kapag sa Pepe man may tama na makikita tayo kasi kayo lang. Kaya tayo man din nga may alam ititay tayo full one day na once a month. Kita ang outside man din nagkakabuwa ka mapapag-solid. Encourage mo diba ang kaysa? Ako pa po sa'yo. Encourage na kayo mapayang people with no ganito'y naratili. Workers tayo. Tapos hatay maging pwesta na. Sayang yung pinag-create yung na wala pinalayo ko na karawa. Kaya tinawag yung tinuwa tayo. Anak tayo lang. Makasi tayo lang yung tubuan na. So, yan. Usin tayo. Hindi ko, tungtungin tayo ito tayo tan. Kaya yung, nagitibiling, kita, ang ibaga kayo, kita, out tayo ng bit. Hindi ko, nakakapagdapat na makita tayo, sentence na yung langit ko. Kanaka eh, karuba tayo, pero ipukaws tayo. Nag-capture rin, maasi tayo gusto kanya at least alati kampanan tayo hindi diyan gamit ay siya nagasto subit di target tayo red love ito ministry yeah Yes. diba? Iso di target tayo to'y fully pugaw haka-DIC tayo lang pinay-say yeah. So ay tanga ministry tayo tugtungan tayo kasi tayo umamit tayo karawin. Ang adi ay pastor lang. Actually, no dumakit kita na kami di siya. Tiyan mo yun lang na di kami lang nagtutubaw, nag-prepare, or something. Ang adi ay trabaho mo dyan. Di chance may gawa na kayo di gusto mo bigay ang tingting hindi magpagami. That's our opportunity nga siya yung tigasal. So, yan. Trabawin tayo mo na hanggang yung pastor lang kung yung amin kayo. Tapos na tayo makabunga tayo mga. So yan, presentating closing prayer. Kaya ba tayo pastor na? Okay, closing prayer.